Mailap. Mailap ang pamilya o hindi masyadong dikit sa mga tao ang pamilya nila Allen. At kung ano man ang dahilan, ay malalaman natin sa kabuuan ng kwentong ito. Dekada 70, Parting Antique. Mga kabagis, umpisaan ng paganahin ang ating mga imahinasyon sa pakinang subscribe button. Palike na rin mga kabagis ko. Salamat. Tahimik. Tahimik na namumuhay sina Allen, isa sa 7 magkakapatid, sa isang baryo kung saan masasabi nating may payak na pamumuhay nung mga panahong ito. Pero nabubuhay naman sila sa isang pangunahing produkto na kanilang ibinebenta noon, ang pagtitinda ng nahabing banig. Pero bukod doon, ay gumagawa rin sila ng sombrero at bayong na gawa rin sa pandanos o isang uri ng damo na pinapatuyo ang tangkay upang magawang banig. Ang alam ko, tinatawag din itong sigras sa English. At gaya nga ng sinabi ko sa intro ng kwento, hindi man nakikihalubilo parate ang pamilya nila Allen na kinabibilangan ng 10 na tao, kabilang na dito ang kanyang ama't ina, pati ang kanilang lolo nooy buhay pa. At yun na nga, ay nasa 7 magkakapatid sina Allen. Nakikitungo o nakikipag-usap lang ang pamilya na ito sa tuwing tungkol sa negosyo o ang kanilang paghahabi ang usapan. Pero bukod doon ay wala na silang pakialam dahil hindi naman sa ayaw nila sa mga tao, ngunit umiiwas lamang sila sa gulo o sitwasyon na maaaring ikapahamak ng kanilang pamilya. Para kasi sa kanila, kagaya ng turo ng kanilang lolo sa kanilang ama, na mas mabuting itikom ang bibig sa karamihan ng tao para hindi malaman ang tunay mong pagkatao. Dahil sa isang kaparaanan, nahuhuli ang isda sa kanyang bunganga. Isang matalinhagang pangungusap na nakatanim na sa disiplina ng pamilyang ito. Nga pala, ang pangalan ng tatay ni Allen ay si Simeon at ang kanyang lolo naman ay si Kio. At hindi lingid naman sa kaalaman ni Allen ang lihim ng kanilang pamilya. Dahil kahit sa maliit na baryo nilang ginagalawan, ay may mga usap-usapan o mga agam-agam ang mga tao dito na ang lolo ni Kio ay isang aswang nagabunan. Dahil sa taas ng aral nito sa lihim na karunungan ng kaliwa. Ngunit ganun pa man, ay hindi naman mapangahas ang lolo ni Allen o pumapatay ng tao. Hindi nga sila masyadong nakikihalubilo, di ba? At nakatuon lang ang kanilang gawain sa pang-araw-araw sa paghahabi o pagkuha ng pandanos sa bukid upang siyang gawin nga na banig. Si Allen at ang kanyang tatay na si Simeon ang nangunguha noon at nagpapatuyo sa mga yun sa init ng araw. At pagkatuyo naman na ng mga ito, ang lolo at nanay naman nila ang naghahabi, kasama ang ilang kapatid na rin ni Allen na kaya na ring trumabaho sa kanilang gawain. Minsan ay tumutulong naman sina Allen pag may oras pa sila ng kanyang ama, dahil sila naman kasi ng kanyang ama ang naglalako o nagbebenta ng pakyawan sa merkado, sa may mga pwesto na rin doon, wholesale kumbaga. Tapos yung pwesto na lang ang magbebenta noon ng per piraso. So ganun lang ang pamumuhay noon ng pamilya. Walang inaagrabyado at wala ring kinakaalitan. Pero nagbago ang lahat nung isang gabi ay may mga dumating na mga dayo sa bakuran mismo nila Allen. Mga panauhin na di nila kilala. Tandang-tanda nga ni Allen na kabilugan ng buwan noon. At sa mga panahong ito ay nasa 17 gulang pa lamang siya. At siya naman ang pinakapanganay sa magkakapatid. 4 na lalaki, 3 babae. Yun ang kinabibilangan niyang pamilya. At bata pa nga yung iba dito. Nang dumungaw noon si Allen sa kanilang bintana. Dahil parang naulinagan niyang lumabas ang kanyang lolo. Mga alas 7 pasado pa lang naman noon ng gabi. 4 na kalalakihan noon ang kaharap ng lolo ni Allen. At nakakapa ang mga yun ng itim na kulay at marungis din na tignan. Dahil sa nakita rin ni Allen na parang pinagtagpi-tagping tela lamang ang kasuotan ng mga yun.
at may mga butas-butas pa. Hindi noon malaman ni Allen kung bakit nakaharap lang naman ang mga yon sa kanyang lolo. At kaharap din naman ito ng lolo Kiyo niya. Pero sa katahimikan ng gabi, dapat sana ay kahit maulinagan man lang ni Allen ang pag-uusap ng mga ito. Katahimikan at alinsangan lang ng paligid ang nadadama ni Allen. At di nga niya nakikitang bumubuka ang bibig ng 4 na tao na kaharap ng kanyang lolo. Nakikipagtitigan lang ang lolo nito sa mga yun ng seryoso. Lingid naman sa kaalaman ni Allen dahil wala pa sa kanya ang karunungan ng kanyang lolo noon. Sa mga oras na pala na yun ay nakikipaglaban na o nakikipagtagisan na pala ang kanyang lolo ng dunong sa karunungang lihim. At kung matalo man ang lolo niya sa tagisan nila ay maaaring ikamatay na niya ito. Napagtanto lamang yun ni Allen. Napagtanto lang yun ni Allen nang narinig niya ang kanyang ina na halos sumigaw na. Nakausap naman ang kanyang amang si Simeon. Simeon, Simeon, magunos dili ka! Baka ikaw ang mamatay dyan! Kausap ng ina nito sa kanyang ama. Dahil naman sa kuryosidad ni Simeon sa nangyayaring usapan ng kanyang mga magulang, agarang lumipat ito mula sa silid nilang magkakapatid at tumungo ito sa pintuan ng silid at hinawi lang ng konti ang kurtina na siyang pinakatakip na noon ng kanilang silid. At doon ay nakita ni Allen na hinugot ng kanyang ama ang isang tabak sa kaluban pa nito. Punyeta! Punyeta yung mga yan! Hindi ko hahayaan na gaganunin lang si tatay. Salita nun na parang gigil na gigil sa mga nangyayari sa labas. Panay pa ang hawak noon ng asawa ni Simeon sa kanyang mga braso upang awatin o pigilan siya ng kanyang asawa. Ngunit walang nagawa ang nanay noon ni Allen dahil sa lakas nga ng kanyang ama bilang isang lalaki. Kaya't doon ay lumabas naman si Simeon hawak ang tabak nito. Nang makalabas ang tatay ni Allen, dali-dali naman itong lumipat ng pwesto sa kanilang silid at bumalik siya noon sa bintana kung saan siya sumisilip kanina sa kanyang lolo Kiyo. At doon na nga ay nakita niya ang paglapit ng kanyang ama sa kanyang lolo na para bang gusto ng tagain ng kanyang hawak na tabak ang mga kaharap na lalaki ng lolo niya. Ngunit bigla namang nagsalita ang lolo ni Allen nung lumapit na ang kanyang ama. Simeon! Tumigil ka! Huwag mong gagawin yan! Hindi mo mapapaslang ang mga ito sa sandatang hawak mo! Babala ng lolo ni Allen sa ama nito. Ngunit hindi man lang lumingon noon ang lolo Kiyo niya dahil habang sinasambit niya ang mga katagang yun sa kanyang ama, nakatuon pa rin ang pansin noon sa 4 na taong kaharap nito. Natigilan naman noon si Simeon sa babalang yun ng kanyang ama. Ngunit panandalian lamang ang pagtigil nito dahil hindi naman sana ito tutuloy sa pagsugod niya sa 4 na kataong kaharap ni lolo Kiyo. Kaso lang, biglang napaluhod ang matanda na para bang nahihirapan na itong huminga dahil sa hawak na nito ang kanyang dibdib. Kasabay ng pagsuka nito ng dugo. Kaya naman walang ano-ano ay, "Mga p***a nyo!" Salita ng ama ni Allen sabay sugod nito sa 4 na lalaki. "Wag! Wag, Simeon!" Sigaw pa ni lolo Kiyo noon na nahihirapan dahil nga sa naninikip pa ang dibdib nito. Pero parang di na rin siya naririnig ni Simeon noon dahil ginumon na ito ng galit sa mga sandaling nakita niya ang kanyang ama na napaluhod. At doon ay tinaga ni Simeon ang isa sa mga lalaking iyon sa balikat. Ngunit hindi tumalabang talim ng tabak nito sa isa doon. Sa pagkabigla naman ni Simeon ay natigilan ito ng segundo at sabay buwelo niya ulit ng kanyang tabak upang tagain ang nilalang na yun. Ngunit doon ay sinalo ng lalaking kanyang kaharap ang kanyang kamay na may hawak ng puluhan ng kanyang tabak. Sabay pwersahan na ibinaliktad noon yung talim mismo ng tabak kay Simeon.
Pinalalabanan naman noon ni Simeon ang lakas ng aswang dahil mukhang itatarak na nung lalaki ang tabak mismo na gamit niya sa katawan niya, sa tiyan ni Simeon. Pero nang hindi yun mapigilan ni Simeon, bumao ng tabak ni Simeon sa mismong tiyan nito sa mabilis na pangyayari. "Simeon! Simeon! Anak!" Sigaw pa ng lolo ni Allen sa ama nito. Natulala naman noon si Allen sa bintana kung saan ito nakadungaw. Para bang tumigil ang mundo nito noong oras na nakita niya ang pagkakasaksak ng kanyang ama ng tabak. At rinig niya noon ang tibok ng kanyang puso na parang bumagal na rin ang bawat sandali nang marinig pa ni Allen ang pagsigaw ng kanyang ina. "Simeon! Simeon!" Salita nun na patakbo na rin sa paglabas nito ng kanilang bahay. Ngunit bago pa man makaabot doon ang ina ni Allen, "Diyan ka lang! Diyan ka lang, Inita!" Salita nung matanda, sabay ng pagpapalit nito ng anyo bilang aswang na gabunan. Sa kauna-unahang pagkakataon ng gabing iyon ay nasaksihan ni Allen ang tunay na katauhan ng kanyang lolo, na sinasabi nga ng mga taga sa kanila. Ngunit hindi akalain ni Allen na ganun pala ang itsura nito. Nakatayo yun sa postura ng tao, ngunit ang buong katawan nito ay nababalot ng balahibong itim. Tapos ay umusli ang nguso nito papaharap, kasabay ng paglabas ng matatalas nitong pangil. Tapos ay naglabasa ng mga kuko nito na napakalaki sa kanyang bawat daliri. At nang makita ni Allen ang kabuuan ng katauhan ng kanyang lolo, para yung isang malaking aso na itim ang kulay na nakatayo. Halong gimbal, takot at sakit ng kalooban na noon ang pumasok sa damdamin at isipan ni Allen. Dahil nga sa segundo lang ang nakakalipas. Bago nagsaaswang ang kanyang lolo, ay baka patay na rin ang kanyang ama. Natigil naman noon ang ina ni Allen sa labas ng kanilang bahay at napasalumpak na lang ito sa lupa sa panghihina. O takot na rin siguro sa mga nasasaksiyan niya. Nakita pa ni Allen ang nangyayaring yun sa kanyang ina. At alam niyang nanginginig na noon ang kanyang ina sa kanyang mga nasasaksihang pangyayari. Dahil halata mong gumagalaw ang mahabang buhok nun sa nginiga ng kanyang ulo. Nang sa mga kaharap naman ng kanyang lolo, biglaan na rin na nagpalit ng anyo ang apat na kalalakihan na nakaharap nun nung matanda. Sa mga sandaling yun ay nakita ni Allen ang pakikipaglaban ng kanyang lolo sa mga katulad nitong aswang sa kanilang bakuran. Kinalmot ng isa doon ang katawan ni Lolo Kiyo. Ngunit binaunan niya naman ito ng kanyang kuko ang liig noon. Ang kanyang kalaban na malaasong nilalang. Halos kaparehas kasi yun ng itsura ng lolo ni Allen. Kitang-kita noon ni Allen ang bawat detalye ng labanan ng kanyang lolo at ng mga yun. Umiilag noon ang kanyang lolo sa pag-atake ng kalmot ng mga ito. Pero napatay na nga ni Lolo Kiyo noon yung isa doon nung binaunan niya ng kanyang malakarit na kuko. Bale sa pagkakataong ito, 3-1 na ang laban. Nang masakal ng isa doon si Lolo Kiyo, ngunit agad din naman yung nakawala sa pagpupumiglas nito. Kumalmot naman ang isa doon sa kanya at napatalon naman noon papaatras si Lolo Kiyo. Ngunit sa pagtalon niya, naabutan ang hita nito sa pagkalmot na yun. Kaya naman sa pagbaba niya sa kanyang pagtalon, napaluhod ito. Kaya naman may isa na naman na bumuelo sa kanyang mga kalaban noon upang saksakin siya sa kanyang likod ng mahahabang kukurin nito. Ngunit sa guhit ng segundo, nailagan yon ni Lolo Kiyo at sabay ng pag-iwas niya sa pagbalikwas parap sa kanyang likod, salubong naman nito ng kanyang malakarit na kuko sa tiyan nung kanyang kalaban. Nang bumaon yun na rin ang naging dahilan upang bumulwak ang dugo nun sa kanyang bibig at biglaan na ring pagkamatay. Mabilis na kumilos nun si Lolo Kiyo papatayo dahil nga halos nakaluhod pa siya nun sa kanyang ginawa.
at naghanda muli sa pag-atake ng dalawa na natitira pa. Pero bigla ang natigilan na ang mga yun na para bang natakot sa lakas na meron ang matanda sa pakikipaglaban. Sabay tumakbo ang dalawang yun habang nagiiwan ng salita yung isa dun ng, "May araw ka rin! May araw ka rin, Kiyo!" Huling salita ng isa sa mga yun bago ang pagpukaw nila sa karimlan sa pagkabahag nila ng buntot sa matanda. At sa ilang sandali ay bumalik na rin sa pagiging tao nun si Lolo Kiyo, na tanging ang natitirang damit nito ay ang pang-ibaba. Sabay lapit sa anak nitong si Simeon. "Anak! Anak! Anak!" Boses nito na may pagdadalamati. Dahil sa kahit napatay nga ni Lolo Kiyo ang dalawa sa mga nakaaway niyang panauhin, ang naging kapalit naman nito ay ang pagkamatay ng kanyang anak o tatay ni Allen. At sa asawa naman nito noon na ang pangalan nga ay Edita, hindi na yun nakakilos sa kinasalumpakan niyang lupa. At nakatulala na lang ito. Ganon din si Allen. Para bang nabaros siya sa kanyang mga nasaksihan ng gabing iyon. Dahil sa pag-iyak ng lolo niyang si Kiyo, habang kalong-kalong nito ang kanyang tatay sa kanyang mga braso sa nakahandusay nitong katawan. Higit din ang paghihinagpis na nararamdaman nun ni Allen, ni hindi nga siya makagalaw sa kinatatayuan niya dahil di na niya alam ang kanyang ikikilos. "Anak! Anak ko!" Sa mga huling bigkas na yon ni Lolo Kiyo, nang gabiga na yon ay naulila na ni Simeon ang kanyang pamilya na kinabibilangan ng 7 anak nito. Nang matapos ang gabing yon, parang sa isang iglap, ang katahimikan at katiwasayan ng pamumuhay ng pamilyang ito ay parang isa na lamang matamis na alaala ng kahapon. Biglang bumaliktad ang mundo para kina Allen at sa mga kapatid nito, dahil ang masaklap dito, ang kanilang ina ay di na bumalik sa pagkatino. Mula nung gabing iyon, nakatulala na lang ito. Hindi kinaya ng kanyang utak ang kanyang nasaksihan o pagkamatay ng padre di pamilya, ni parang wala nang ang ganang mabuhay ang kanilang ina. Dahil sa tuwing susubukan siya na subuhan ng isa sa kanyang mga anak ng lugaw man lang sana, ay nagwawala ito at itinatapon na lang kung anong gamit na mahawakan niya. Gustuin man noon ni Lolo Kiyo na tulungan ito, ay hindi nasaklaw ng kanyang karunungan ang pagkabaliw ni Edita, dahil saltik na yun sa utak mismo. Isang pisikal na karamdaman na tanging ang mismong may katawan lamang ang makakagamot. Pero matapos naman ang gabi na yon, pasalamat na rin lang si Lolo Kiyo dahil si Allen ay bumalik pa naman sa pagkatino. At hindi na rin pinaglamayan nun si Ginoong Simeon sa likod ng bahay nila na sarili nilang lupain, dahil malawak naman ang espasyo doon. At ang 2 aswang naman noon na napatay ng Lolo Kiyo niya ay kanilang sinunog sa pagbabalik ng mga yun sa anyong tao. Dumaan ang mga buwan. Nagpatuloy sa pamumuhay noon sina Allen, kasama ang kanyang mga kapatid at kanyang lolo. Ngayon ay si Allen na lang ang inaasahan ng pamilya na manguha ng pandanos para sa kanilang paghahabi. At ang Lolo Kiyo na lamang nito ang tagahabi, kasama ang 3 sumunod na lamang kay Allen na nasa 15, 14 at 10 taong gulang. Ngunit kahit sa pagpapatuloy ng buhay nila Allen, ay hindi na niya nakalimutan pa ang nangyaring trahedya sa kanilang pamilya. Kaya naman, siya na mismo noon ang kumausap sa kanyang lolo na kung maaari ay turuan siya nito sa kaalaman niya sa pagiging aswang o sa kaliwang aral.
Alam naman ni Lolo Kiyo noon ang tunay na intensyon ni Allen kung bakit niya gustong malaman ang lahat ng nalalaman nito sa mundo ng mga aswang. Noong una ay tinanggihan siya nito, ngunit nang lumaon ay tinuruan nga siya ng kanyang Lolo Kiyo. Ngunit sa pagdaan ng mga araw na tinuturuan siya ng kanyang lolo, napapansin niyang pahinana ng pahina ang kanyang lolo. Pero sa mga panahon naman na yun ay bumalik na sa pagkatino ang kanilang ina. Tuwang-tuwa noon si Allen dahil sa nangyaring ito. Pero yun naman pala ay may kabayaran na naman. Dumating kasi yung araw na habang nag-uusap si Allen at ang kanyang lolo sa kariton, ay bigla na lamang itong sa pag-ubo ng kanyang lolo ng malalim. Di yun pansin ng matanda, pero nakita yun ni Allen dahil bumuga ng konting dugo ang kanyang lolo. Kaya't doon ay nagtanong si Allen ng, "Lo, ayos ka lang?" At ang sagot naman ng matanda, ayos lang ako, Allen. Sige na, bilisan mo. Paluin mo na yung kalabaw para makauwi na rin tayo. Sagot lang noon. Dahil sa mga panahong ito ay sumasama na rin ang kanyang lolo sa merkado upang ihatid ang kanilang mga natapos na banig o kanilang mga nahabing produkto nga. Pakyaw kasi yun ng isang pwesto hanggang sa dumaan pa ang ilang buwan. Nakaratay na lang noon ang lolo ni Allen at dito na rin niya nalaman na may nakakapit pala na sumpa sa kanyang lolo na ginawa ng mga nakalaban niyang aswang nung gabing namatay ang kanyang ama sa labanan nila sa usal o mga orasyon. Ngayon ay naging maliwanag na kay Allen. Kaya pala parang ang bilis-bilis manghina ng lolo nito. Hindi na sana hahangarin pa ni Allen ang paghihiganti noon sa mga aswang na gumawa noon sa kanyang ama. Ngunit nang marinig niya ang kanyang lolo sa mga ipinagtapat nito sa kanya, bumalik ang kahapon sa alaala ni Allen. Noong gabing parang bumaliktad ang mundo ng buong mag-anak. Apo, hindi na ako magtatagal. Mga ilang linggo na lang ako siguro. Hirap na ako sa paghinga. Sa mga sambit na yun ng kanyang lolo, imbis na umiyak naman noon si Allen, ay tinanggap na niya ang katotohanan. At sinabi sa kanyang lolo na, Lolo Kiyo, isalin mo sa akin ang iyong birtud sa pagiging aswang. Gagantihan ko silang lahat. Gagantihan ko lahat ng gumawa nito sa ating pamilya. Apo, wag na. Hindi mo naman na maibabalik pa ang buhay ng iyong ama. Kahit na magantihan mo ang mga iyon. Kahit ako. Kahit na lolo, marapat lang silang mawala dahil gumawa sila ng masama sa mga katulad nilang lalang. Tugon naman ni Allen. Doon ay napatingala naman sa bubong itong si Lolo Kiyo habang nakahiga nga ito sa papag. At tugon niya sa kanyang apo ng, Apo ko, nakahanda ka ba sa magiging obligasyon mo sa pagtatangan mo nito? Alam mo, Allen, apo, nung gabing naganap ang kaguluhang yon, ang tanging gusto ng mga nilalang na yon, kaya sila naparito, ay upang kunin sa akin ang birtud na tangan ko. Dahil aaminin ko sa iyo, apo, ninakaw ko lang ang birtud na ito sa kanilang pinuno na akin ring pinatay noon dahil sa kasakiman ko rin sa kapangyarihan at naiisip ko nga minsan na malamang ay ganti na ito sa akin ng kapalaran sa pagnanakaw ko ng birtud. At pag napunta sa iyo ito, apo, kung hindi mo sila haharapin at uunahan,
ay balang araw ay baka maulit lang ang mga pangyayaring ito sa magiging pamilya mo balang araw, Apo. Sa pagtatapat na yon ni Lolo Kio, walang kisap matang sumagot naman si Allen ng, "Hindi na mangyayari yon, Lolo. Dahil gagamitin kong birtud na yan upang ubusin ang lahi nila." Ganun ba? Kung ganun, Apo, kunin mo ang sisidlan na yon. Salita ni Lolo Kio, kasabay ng pagturo nito ng isang maliit na baul sa loob ng kanyang maliit na kubo. Dahil nakahiwalay nga ang bahay nito sa bahay nila Allen, kinuha yon ni Allen. Isang panyo, isang puting panyo at itlong buto ang nakalagay doon. Buklatin mo ang panyo, sabi pa ni Lolo Kio. Nang binuklat naman yun ni Allen, may mga nakaguhit dito na parang isang mapa. Yan ang mapa kung saan mo makikita ang lugar ng mga aswang na yon. Sa pinakamalapit din na dagat dito sa ating lugar ay doon ka magsisimula na maglayag. Kahit bangka lang ang gamit mo ay makakarating ka na dyan. Hindi mo nga lang basta-basta makikita ang isla na yan dahil ang tanging may mga kakayahan lamang ang kayang pumasok dyan. Dahil itinatago ang lugar na yan ng mga engkantong dagat at doon mo kakailanganin nakikita mo ba yung parang 3 buto na kulay itim dyan? Itlog yan ng engkantong dagat. Oras na umabot ang araw na makapagdesisyon ka na puntahan ang lugar na nasa mapa. Kunin mo ang 3 piraso ng mutya na yan. 2 beses ka lang na pwedeng magkamali sa paghagis niyan sa dagat. Dahil pag naubos mo na ang batong yan sa paghagis sa dagat, kung hindi nagpakita sa iyo ang isla, ay hindi mo na rin ito mahahanap pa. Ganun ho ba, Lo? Pero kung sakaling makapasok ako dito, Lolo, makakalabas pa ba ako? Madali na lang yon, Apo. Hayaan mo na tangayin ang bangka mo ng anod ng tubig. Oras na aalis ka na sa lugar. Yung intensyon mo na umalis na, ha? Dahil kusa ka lang na iluluwa ng sabulag ng islang iyon. Oras na nasa dagat ka na. Huling tugon ni Lolo Kio. Makailang araw matapos ang usapan na yon ng maglolo, ay tuluyan na rin ngang namatay si Lolo Kio. Ngunit hindi nakalimutan na binilin ng matanda si Allen sa pagsasalin nito ng kanyang birtuda. 1 taon ang ibinigay na palugit ng matanda mula sa araw na pagkakalibing niya. Sa tabi rin ng puntod ni Simeona upang ihanda pa ni Allen ang kanyang sarili para sa pagkuha nito ng birtud sa puntod ng yumao niyang lolo. At bago pa namatay yun, nabanggit pa ng matanda, pagdating ng araw na kukunin niya ang birtud na ito, may tagapagbantayang mutya na kailangan ding harapin ni Allen. Sa 1 taon nga na paghihintay ni Allen, ay pinag-usayan niya ang mga bagay na bilin sa kanya ng kanyang lolo. At isinaulo rin ang mga salitang buhay sa aklat na ipinamana rin ng kanyang lolo. Nang sa ganoon ay mapaghandaan ng espiritual at pisikal nitong katawan ang pagsasalin ng birtud ng kanyang yumaong lolo. Ikinondisyon nito ang kanyang sarili sa mga bagay na maaaring mangyari. At kasabay na rin noon ang pagkukondisyon sa kanyang sarili sa kanyang balak na pagsagupa sa isla kung saan niya makikita ang mga aswang. Dumaan ang araw, buwan, mga oras na pagsasanay nito. Ngunit di naman pinababayaan ni Allen ang obligasyon nito bilang panganay na anak sa kanilang pamilya, sa kanyang tungkulin, lalong-lalo na sa mga bata pa nitong kapatid. Hanggang sa lumipas nga ang 1 taon at umabot na ang araw o gabi
ng pagkuha nito ng mutya ng kanyang lolo. Alas 12 ng gabi, hinukay ni Allen ang puntod ng kanyang yumaong lolo Kiyo. Pero nung habang naghuhukay pa lamang ito, naramdaman niyang parang bumibigat ang pala na gamit niya. Pinagpapawisan na nga ito habang ginagawa niya yun. At paghahanap na lang ng mutya ng kanyang lolo ang ginagawa niya, bigla na lang siyang natumba noon dahil sa parabang may nanapak sa kanya. Pero nang lingon-lingunin niya ang paligid, wala namang tao o kung anumang bagay sa tabi nito na nalaglag. Pero sa muling pagbalik ng kanyang mga mata sa harapan nito, doon ay nakita niya ang isang lalang na walang saplot sa katawan. Ngunit hindi masisipat ng iyong mga mata ang kasarian nito. Meron yung tungkod na hawak at halos akma na si dilim ang kaitiman nun. Pero dahil din naman sa karunungan ni Allen, ay nakikita niya ang figura nun ng maliwanag. Mapupulang mga mata, matipunong pangangatawan ang nakita nun ni Allen. Sa likod noon ay pansin niya ang isang malaking pakpak na akma lang sa laki noon, na ang itsura ay parang sa pakpak ng paniki. Pero dahil naman sa mga bilin ng lolo noon ni Allen, ay hindi ito natinag sa pananakot ng nilalang na yun. Nang may narinig si Allen na nagsalita, Ikaw ba ang magmamana ng mutya?" Tanong ng boses sa tenga ni Allen. Kasi di niya alam kung siya lang ba ang nakakarinig noon. At di rin naman bumubuka ang bibig ng nilalang na kaharap niya. Pero alam ni Allen na yun yung nagsasalita, na para bang kinakausap siya nito sa kanyang isipan. "Oo, ako nga. Wala nang iba." Salita naman ni Allen sa kanyang isipan. Luwal ng kasamaan. Tuloy-tuloy ang pagtawa ng nilalang na yun sa isipan ni Allen hanggang sa nawala. Dahil bigla na lamang napukaw ang nilalang at may isang maliit na batong nagbabaga ang nakalutang lang sa ere na pumalit sa kinalalagyan nun. At sa mabilisan na pangyayari, biglang may pumalunong pala sa sikmura nun ni Allen. Napanganga ito sa sakit at napahiga. Ngunit sa nangyaring yun, mas mabilis pa sa segundo ay pumasok na mismo ang nagbabagang maliit na bato sa bunganga ni Allen, at sa pag-ikom ng kanyang bibig ay nalunok niya ito. Pagkatapos nun, naramdaman ni Allen ang parang paglipat ng init ng nagbabagang bato sa kanyang katawan, kasabay ng pagpipitikan ng kanyang mga ugat, hanggang sa tuluyan na siyang naging aswang.